At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Tumitindi ang isyu ng katiwalian sa Malacanang at may mga naglalabasang impormasyon na nagsasabing nanganganib ang posisyon ng ating Pangulo, President Coutinho Norte Jr. Dahil dito, napapalakas ang mga hinala ng mga kritiko na maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa kredibilidad ng administrasyon. Ayon sa mga ulat mula sa ilang mga pinagkakatiwalaang sources, isang malaking iskandalo ng katiwalian ang patuloy na inuunawang isyu sa loob ng palasyo ng Malacanang. Habang patuloy ang mga investigasyon, lumalabas na may mga mataas na opisyal na sangkot sa mga iligal na transaksyon na naglalagay sa administrasyon ni President Marcos sa isang mahirap na sitwasyon. Matapos ang mga impormasyon na lumabas, hindi na nakaligtas sa mga mata ng publiko ang mga patuloy na protesta sa labas ng Malacanang at iba pang bahagi ng bansa. Inihayag ng mga kritiko at ilang sektor ng lipunan na hindi na sapat ang mga paliwanag ng mga nasa gobyerno hinggil sa mga nasabing iskandalo. Ang mga aligasyon ng mga hindi tamang gawain ay lalong nagpapalala sa ilang mga isyu ng pampulitikang tiwala at kredibilidad ng administrasyon. Ayon sa political expert, malaking hamon ito para sa administrasyon ni Pangulong Marcos kung hindi maaayos na matutugunan ang mga isyu ng katiwalian at hindi mapapanagot ang mga sangkot, tiyak na magkakaroon nito ng epekto sa kanyang pamumuno. Ang kredibilidad ng kanyang liderato ay nakatiyak. Samantala, nagpahayag ang tagapagsalita ng Malacanang na patuloy nilang ipaglalaban ang mga prinsipyong tapat at makatarungan sa pamahalaan. Aniya, walang puwang ang katiwalian sa administrasyon ni President Marcos at ang mga investigasyon na isinasagawa upang matukoy ang mga may sala at mapanagot sa batas. Ngunit sa kabila ng mga pahayag ng gobyerno, hindi pa rin tumitigil ang mga tanong at ang mga reaksyon mula sa taong bayan. Marami ang nag-aalala kung ang katiwalian na ito ay magdudulot ng pagkatalo sa kredibilidad ng Pangulo at sa kanyang posisyon sa hinaharap. Kaya naman, patuloy na binabantayan ang mga susunod na hakbang ng administrasyon. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Oh, Maria katakutan, magandang gabi. Depression na naman yung Rappler nito. Ano na nangyari dito, animal? Sabi ni Hansja, oh halaw, ano na, parang bilibid na. Oh my God. Sabi ni Miguelita, totoo ba yan? Totoo ba to? Ako hindi ako makapaniwala itong balitang ito, ha? Pag-usapan natin. At kaugnay po dyan patungkol po sa illegal na pulburon. Migad, ito na ho ang resulta ng paninindigan. Ang paninindigan ni Guma. Inireklamo, kinakasuhan si Guma yata. At target na ba si Guma ni Palaka? Patay na tayo bay. O sabi, aba yung totoo na ba? Kung totoo yan, welcome sa Ngiwi Republic. Lahat ng kasalubong mo, puro ngiwi. At, nako, si Palaka. Takot nang marinig ang pangalang Vice President Inday Sara Duterte. Kaya, si Admiral Palaka, humarurot ng takbo. Nakakita ng multo. Misteryosong pasaway, maraming salamat. Welcome po sa Bisdak Pilipinas. Matindi, no? Siyempre naman, Inday Sara kasi, ma'am. Palaban talaga si Inday. Isipin mo lahat ng buhaya, tinabla eh. Di umubra. O, ito na, kasagsagan po ngayon ng Bagyo. Hello po, Nitkas. Hello, sila Gabo. Kamusta po kayo dyan sa inyong mga lugar? Kasi kami sa aming lugar ngayon, binabayo na po kami ng bagyo at lakas ng hangin, ulan. Signal number 2 ho kami. Ito na mga kababayan ko. Dayonyar, soko na ba sa bagyong Christine? Dahil meron po ako nakitang video na hindi niya talaga alam. Kumamot. Kanina nagpitay ng video, putol pala yon. Meron palang dugtong. Wala na.
Hindi na niya alam. Kaya resign na talaga, Nyor. Maawa ka sa buhay mo. Lucila, Gabo, papunta na dito ang bagyo sa Hong Kong. Ingat-ingat po kayo, palabas na po ng Philippine Area Responsibility. Sana nga ho, may kabuntot daw eh. Di naman siguro, ito na sinasabi ni Inday Sara, ang gaba di magsaba. Sara, Vina and family, magandang gabi ho sa inyo. Kaya umpisahan agad natin mga kababayan to itong bumungad na balita sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Kung totoo po to, paglihitimo, sabi binalita daw din sa Rappler. My God, merong drug din sa loob ng Malacanang. Ano nangyari, guys? Yung post na ito ay kumakalat sa social media na dapat ikaalarma ng sambayanang Pilipino. Ito ha, ito. Ayon po sa Abogado PH, mga abogado ito kasi Abogado PH man itong website na ito. In a shocking bust, agents of National Bureau of Investigation, NBI, with support from the Presidential Security Group, raided an alleged drug den operating within the Malacanang complex, arresting a suspected drug pusher with methamphetamine hydrochloride or shabuyas. Hello, Nuts, magandang gabi ho sa inyo. Nasaan yung mainstream media? Bakit hindi po ito binalita? Kasi naghahanap po ako ng source. Malamang hindi ho talaga ibabalita, mga kababayan ko. No? Talagang hindi po talaga ibabalita ito. Kasi pag ibabalita ito, kaltas mo ng kanilang mga allowance, mga animal. No? Grabe. Ano nang nangyari sa ating bayan? Papayagan kaya ito ng maraming Pilipino? Ito na nga ho yung sinabi ko sa inyo. Diyos ko, sabi ni Maria Victoria, wala sa balita yan, Bisdak. Wala nga eh. Naghanap ako ng balita, guys, yung, siyempre, mas sanay tayo, may ipipli na video, no? So ngayon, ito lang po yung nahanap ko, local media outlet pa. Bisaya pa ho ito ha, pakinggan nyo po. Ugaran sa itong top of the hour news. Nasikop sa National Bureau of Investigation and Dangerous Drugs Act Division ang usa ka lalaki nga giingong nalambigit sa way kahadlok nga pagpamaligya og shabu ug pagmaintenar og drug den sulod mismo sa Malacanang Complex sa Manila. Si NBI Director Jaime Santiago niila sa suspect na si Edgar Ventura alias Nawong kinsa nasikop atol sa operasyon sa NBI sa San Miguel, Manila. Mag-atubang siya og kasong kalapasan sa RA 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakuha gikan sa kustodiya sa suspect ang siyam ka plastic sa sachet sa gituhang illegal nga drogas ug mga drug paraphernalia nga giturn over sa NBI Forensic Chemistry Division alang sa pagtuki. Samtang padayon pa nga pagpangita sa kauban sa suspect na si Francisco Soriano Jr. alias Juntot ug ubang mga individual nga nagpositibo sa paggamit og shabu sa maong dapit. Kasakaan na kini sila og parehong kaasong sa RA 9165. Okay, yung sinabi niya guys, itong local news media na to na Bisaya nga, ito yung loob ng Abogado PH. No, Bisaya lang, pinipli ko lang yan para meron lang tayong basehan. Baka sabihin, fake news ba? Baka sabihin ko, gawa-gawa na naman at titirahin na naman ako ng fake news. Pero sa awa ng Panginoon, sa tagal-tagal ko na ho dito, di pa man ako na FB fact check kasama po sa sa FB page ko. Pinasok ko po yan, dyan yung website na yan. So ayon po sa website na yan, drug din inside Malacanang Complex. NBI NAB suspected pusher, another on the run. So yung isa nahuli, yung isa tumakbo, yung isa tumakas. Sabi Lucila Gabo, yun nga, sabi nawawala si Kukak. Pag great, tumakbo nga rin si Kukak. Sabi ni shocking bust, agents of the National Bureau of Investigation with support from the Presidential Security Group
raided an alleged drug den operating within the Malacanang complex. So ibig sabihin, within Malacanang complex, nasa loob ng Malacanang, animal no? Grabe, anli singhot pala ito sila. Meron mang drug din sa Malacanang complex, so anli singhot. So mukhang totoo talaga yung sinabi ni Pastor na meron talagang drug din dyan. At may ano yan, palaiyutan dyan. Lilita ko na, magandang gabi sa inyo. Sa 776, meron guro-guro ba? Di ba sinabi ba ni Pastor yan? Pagkatapos mo magsinghot, tuwad-tuwad na naman. No? Arresting a suspected drug pusher with methamphetamine, hydrochloride or shabuyas. The suspect identified as Edgar Ventura alias Face. Puta, English pa. Alias Face, New Yorker ito. Ang alias na kay Face man. So New Yorker, Cubao, Quezon City siguro to. Foreigner man ang ang nickname tawag, alias. Lilitagono, maraming salamat to sa inyong pakulay. So, pag nagutom, yung ngala-ngala ni Dayonyor, tawagin lang yon. Dati sa Bilibid kay Panot, no? Ngayon sa Malacanang na talaga, animal. Pastilan sa Bisaya pag yatay good. We caught inside his house at San Miguel, Manila area. Just a stone throw away from the seat of power. Tinapon daw yung tinapon daw yung bato. Ano ba yan? Ang bira, Ang likot ng tao dito. Hinawi yung kamera ko. Yung bato ng iwi na witness ni ito na siguro yung bato na sinasabi ng witness ni Biros. Mabigat daw yung bato. His alleged partner in crime, Francisco Soriano. Kano-ano to ni Maricel Soriano. Naka-teammate ni Dayonyor. Ito his alleged partner in crime, Francisco Soriano. Utanyor, no? Duda-duda na tayo dito talaga. Alias Juntot, managed to evade authorities and he's now at large. Ito yung tumakas, si Soriano. Nako, Maricel. Huwag mo ako matiri-tiri nyor, ha? Both Ventura and Soriano are facing complaints for violating Republic Act number 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. The case has been filed with the Manila Prosecutor's Office. So legit talaga, naka-file na ho ito. The timing of this bust comes amid ongoing accusations by crisis that President Ferdinand Marcos Jr., who holds office within the Malacanang, has links to allege his illegal drugs use. Magandang balita ito. Hoy, nagka-timing daw ito dahil sa isyo na si Dayonyor ay gumagamit at sumisinghot ng pulburon. Tumatiming. O di kaya talagang sila naglagay dyan? No? Bakit hindi ba na timbrehan yung NBI na for personal use only? Patay kayo ni palaka nito. The NBI received intelligence information on the suspects' involvement in the sale of methamphetamine, locally known as Shabu, at their alleged operation of a drug den in Malacanang. Ay, guanimal. Grabe na talaga yan. In Malacanang complex. A series of test buys confirmed that illicit activity prompting the NBI
with help from PSG. PSG ba tumulong? Putang ina. Palaka. Putang ina, no? Tinabla ka ng PSG nyo to plan the operation. On October 16 pa pala ito, 2024, in coordination with the Philippine Drug Enforcement Agency. So October 16, ano ng pizza ngayon? 24 na. So isang linggo na nga ho, ito lampas na, isang linggo. Tama. And local police, a raid was conducted at 946 Nicanor Padilla Street, San Miguel, Manila. The search warrant issued by RTC Branch 37 in Manila led the discovery of 9 hit-sold sachets containing suspected shabu along with various drug paraphernalia. So kasama na po foil yun at saka lighter. Ventura was apprehended and taken to the NBI for booking and processing. The seized items are now being examined by the NBI Forensic Chemistry Division. The location of the operation raises questions about whether the drug trade has infiltrated even the most secure corner of complex where governments hold office. Piki yung bida-bida ni Da Junior. Kasi guys, nakapagtataka. Bakit mayroong drug din sa loob ng Malacanang complex? Pinahintulutan ninyo to. Ano to for personal consumption nila? No? Sabi ni Teresa Linggo, drama lang yan nila Bisdak. Drama nito, drama ng mga demonyo. Drug din daw eh. Sa loob ng Malacanang. Pero, ewan ko, meron din akong ipipli na video, baka connected ito sa kumakalat ngayon sa social media na drug din. Sa San Miguel man din ito guys. Sa Malacanang din. O ito, pakinggan nyo po. Nagkalat ang mga kahoy at bubog matapos bumagsak ang pangalawang palapag ng isang pinaghihinalaang drug den malapit mismo sa Malacanang Complex. Nagpulasan pero nahuli rin ang 18 katao nang salakayin ng NBI ang isang lumang gusali sa Nicanor Padilla Street, San Miguel District, Miyerkules ng gabi. Ilang sachet ng pinaghihinalaang shabu at drug paraphernalia ang nakumpiska sa lugar. Ayon sa NBI, ang bumagsak na palapag ay kung saan umano ginagawa ang mga drug session. Sa pagkakataong ito, ang impormasyon sa sinasabing drug den nanggaling umano sa isang military unit na itinilaga sa loob ng Malacanang Complex. May access ang mga residente sa lugar, isang side gate na walang bantay ng PSG. 3 babae ang ilan sa mga naaresto. Ang isa sa kanila, umaming may pinatatakbong illegal na pasugalan. Kayo yung bukis. Hindi po nagpapataya lang. Kayo yung nagtataya. Opo, nagpapataya. Kayo nagpapataya. Di ba illegal din yun? Opo. Okay, iba to guys ha. Iba to kasi ito, 18 man. 18 yung naaresto. Iba ito. Kasi yung bago ngayon, sa loob ng Malacanang, ito sa labas. So parang ang nangyayari ngayon, yung supplier sa kanila ng shabu-shabu ay galing sa loob ng Malacanang. Kaya may drug din inside complex ng Malacanang, meron ding drug din na pipitsugin doon sa labas ng Malacanang. So sinong supplier nito? Kasi yung sa loob ng Malacanang complex, nakatakas ang isa na huli. Pero ito sikop lahat, 18. Putang ina. 18 man nasikop dito. O dito sa bago ngayon, isa lang naman, yung isa tumakas. So yung supplier, nasa loob. Uy, Ginoo. Ano bang nangyayari sa Pilipinas natin? Ay, gaganon na talaga na tayong lahat? Seryoso na ba tayong lahat sa buhay nating mga Pilipino? Na baka pagdating ng 2025, mag-apiran tayo, puro ganun ang apir.
Hi, Chari Victoria. Hi, Bisdak. Ganun tayo lahat. Maalarma po tayo dito mga kababayan ko, sabi ni Daloso, bakit hindi binabalita sa TV station yan? Alam nyo kasi, yung mga yan may busal. Kaya nga humanap po ako ng source, yung isa dito sa bago, napanood ko lang yan, yung local nagbalita. Yung may video, at least may reporter. Yung pangalawa naman, ibang kaganapan din po yun eh. Kasi 18 sikop eh. Oh. Sa labas man ng Malacanang, ito sa loob ng Malacanang. Ano ang pwedeng gawin natin dito? Di magiging ngiwi republic talaga tayo dito, guys? Ako sa akin hindi na ito biro. Mantakin mo drug din sa Malacanang. Oh. Tapos, mas malala pa to sa panahon pala ni Pinoy kasi sa panahon po ni Pinoy, nandun man sa Bilibid, no? Sa Bilibid man. Ngayon ito sa panahon ni The Junior, sa loob